The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Brad Jeff, sorry ha, naghintay ka ng matagal pero very fruitful itong ating ugnayan kay Nanay Mary Jane. Salamat muli sa iyong ibinibigay na aral at tumatalab sa ating mga tagapakinig. Amen. Thank you, Nanay Mary Jane. Maganda yung mensahe mo sa natutunan mo sa verse natin kahapon. Thank you so much for the wisdom. Yan, Brad Ted. Okay. Yan, tuloy na natin, Brad Ted. Sige, Brad na Jeff. Miyerkules. Oo, salamat Yes. muli. Salamat muli ng marami. Ha. Thank you po sa mga nag-aambag-ambagan sa mga tulad po ni Nanay Mary Jane at sa mga nakatatanda. Amen. Okay, Brad. Yan, sige. Wednesday. Batiin ko lang aking inaanak si Zek Goles. Thank you for tuning in. Great men in the Bible po pinag-usapan natin. May isang hari po ang pangalan ay King Uzziah. Ted, siya, isa to sa mga talagang maraming nagawa sa bansa niyang Judah. Kasi Israel nahati nung unang panahon yan sa dalawang kingdom. Si King Uzziah, isa sa pinaka well-known na mabait na king. 16 years old lang siya nung naghari siya and he reigned for 52 years. Ang tindi na to. Dami niyang nagawa sa Judah. Approximately mga 790 to 739 BC to na buhay itong si King Uzziah. Tinuruan siya ng fear of the Lord ng mga nag-mentor sa kanya. Kaya ang galing na tong hari na to. At marami siyang innovation, napakatalino niya. Nag-prosper po ang mga tao sa Judah nung panahon niya. So, pag tinignan po natin, na-mention din siya sa Book of Matthew na siya yung ninuno ni Joseph na legal father ni Jesus. Pag tingnan nyo, ganun katindi tong lineage na na-produce na tong si King Uzziah. Unfortunately, pag binuksan natin ang libro ng Biblia sa Isaiah 6, ang opening statement nun, in the year King Uzziah died. Ayan. Napakalungkot po para sa isang propeta katulad ni Isaiah na close friend ni Uzziah. Patay na po yung hari. At yung mga pangako, yung mga pangarap nila na pagpatuloy yung kasaganaan, kapayapaan, ang pagbibigay kalwalhatian sa Diyos, lahat ngayon ay puno ng uncertainty. Okay? However, sabi rin po sa kasunod na verse, sabi, in the year that King Uzziah died, sabi, I saw the Lord, sabi ni Isaiah, high and lifted up, seated on His throne. So pag tinignan po natin, bagamat patay ang hari at bakante ang trono, ngunit ang King of Kings and Lord of Lords ay buhay forever at nakaupo sa trono niya. Ang misyon po ng Diyos ay tuloy-tuloy. Hindi po siya nahadlangan ng pagkamatay ng isang leader ng bansa. Okay? Dahil po ang mga leader ay temporary yung position lamang, Brad Ted at siya. Kaya nga ngayong eleksyon, ang pangaral ko lang po sa mga tumatakbo, I hope maintindihan nyo po na ang posisyon nyo pong tinatakbuhan ay temporary and si Lord po ang mag-judge sa atin. Kayo po ba'y naging totoo sa posisyon na talaga namang nakikipagpatayan kayo for vote ng mga botante? Hopefully po yung posisyon na tatakbuhin nyo ay mapagsisilbihan nyo ng buong puso dahil yan po ay misyon ng Diyos at hindi nyo po yung mission. Anyway, patuloy ko lang po ang verse natin. Naghahanap po na magpapatuloy ng kanyang misyon ang Diyos dito sa lupa. Kaya po sabi sa Isaiah 6:8, sabi ni Isaiah, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And sumagot po si Isaiah, here I am, send me. Pag tinignan po natin to, si Lord po ay may misyon sa lupa. The Bible says the purposes of man's, marami pong purpose and plano ang mundo, but the Lord's plan will always prevail. At naghahanap po siya ng mga individual na susunod sa mga yapak niya at mga katuruan niya upang ma-accomplish ang misyon niya dito sa lupa. Kaya po tayo, naway para tayo sa Isaiah, na meron tayong ganong klaseng posture. Lord, nandito ako. I-send mo ko. Kung saan ka man po nandyan ngayon. Sa trabaho, sa pagdadrive ng FX, ng driver ng taxi ngayon, sa pagiging ulirang manggagawa, factory worker, ikaw po ay dinalaga ng Diyos dyan for a mission. Unang-una, mahalin mo ang Diyos, maging tapat sa iyong trabaho, at maging tapat sa anumang posisyon na binigay sa iyo si Lord. Kaya po, again, sabi ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Nawa po, yan ang ating maging posture. Lord, gamitin mo ko for your glory. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Bagamat patay yung hari ng Judah during that time, pinakita mo kay Isaiah na ang iyong misyon ay hindi nakaakibat o hindi nakasalalay sa isang temporal na tao dito sa lupa. Lord, ang misyon mo ay magpapatuloy
In fact, naipanganak ang iyong anak, si Jesus, through Uzziah. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagkikahus ngayon, pero patuloy na lumalaban ng tama dahil patuloy nilang ginagampanan ng mission mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli kami dumudurog sa inyo. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff Eliscopides. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa segment na ito. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa aming programa at naghihintay po ng magandang balitang hatid ni Brad Jeff Eliscopides. Pagpalain po ninyo ang mga tulad ni Nanay Mary Jane, ang mga taong mas inuuna ang kapwa kaysa sa kanilang sarili. Salamat po, Panginoon. Salamat sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Another glorious Wednesday morning, Brad Jeff. Ganda ng iyong ngayon, aral. Very, very timely indeed, ha? Salamat ng marami. Brad Jeff. Yes, Brad Ted, maraming salamat. Sa mga boboto po, yan, vote wisely. Parang luma na yata ang slogan niya, Brad. Oo. Ngayon, tsaka Brad Jeff, nakakalungkot lang yung balita na bakit nagpapatayan yung iba para sa posisyon. Yun lang ho, yun ang ating kapayapaan. Yung kapayapaan at pwede bang kahinahunan, no? Itong mga nangyayaring ito. Why do people kill each other for power? Yun nga, brother. Kaya siguro sa mga botante po, kung ganun po yung mga nangyayari sa lugar nyo, siguro po, talaga namang siguro, tumalino na rin tayo sa pagboto, no? Kung ganyan po yung disposisyon ng ating mga nakikitang mga tumatakbo. Ewan ko lang po, no? Ask God. Mag-pray po kayo mabuti. Yun na lang siguro payo ko, Brad Ted. Before you even cast the vote po, magdasal po kayo mabuti. Yung conviction nyo po sundin nyo. Huwag po yung temporary na ilang libo lang na iaabot sa inyo. Huwag po. Sige. So, Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Brad Ted, maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.